Hello everyone! Welcome to our YouTube channel, and finally we have seen yung Sagada Sunrise dito nga sa Marlborough Hills, and it's about 6:30 in the morning, and we decided na mag-start na maglakad papunta nga doon sa Blue Soil. So you have actually two options. It's either babalik kayo doon sa parang drop-off point papuntang Marlborough Hills, or pwede nating i-take itong daan na to leading us to the Blue Soil. Although if we will be taking this option, syempre may additional na payment para sa tour guide and yung fee mismo doon sa Blue Soil. So if you wanted to know about the prices or the updated prices dito nga sa Blue Soil and the Marlborough Hills, including yung shuttle fee, you can just simply check yung ating previous video, and yung video link is nasa baba. So right now, pababa lang kami dito nga sa parang trail na ito, although we have to be careful kasi may mga areas na sobrang dulas talaga, especially na umulan kahapon. So literally basa yung soil, kaya we need to be extra careful kasi kung hindi talagang madudulas ka, and worse, baka mauntog ka pa dito sa mga rock formations na makikita natin along the way. So maganda naman actually if you are someone na talagang nag-enjoy yung maglakad sa mga mountains, or if you are a nature lover, talagang ma-appreciate ninyo yung parang landscapes while going down papunta nga sa Blue Soil. Pero as early as now, I would say na hindi talaga siya friendly for senior citizens, or if may mga dala kayong maliliit na kids, kasi yung trail dito is talagang medyo masikip siya and madulas siya as compared doon sa trail going up Marlborough Hills. So yung trail papuntang Marlborough Hills, sobrang kumbaga malapad siya and madali lang talaga siyang akyatin as compared to this one na it's really perfect para sa mga teenagers or adults. Pag dito sa video kasi parang very simple lang siya, it looks very easy, pero sa personal may mga parts talaga na medyo kailangan mo rin mag-ingat kasi konting apak mo lang or konting pagkakamali talagang madudulas ka. And so far, madami na kaming kasamahan na nadulas actually. Ayan, so this one is view nung talagang dinadaanan namin. So probably mas madali yung daan dito pag talagang completely dry yung ating soil, pero for today talagang hindi siya completely dry, and along the way may makikita tayong mga wildflowers. Ayan, and sa ground naman may makikita tayong mga spider webs. And probably there's a spider living sa loob ng mga butas na yan. Actually, sobrang dami sa grounds. Makikita nyo sila. And if you're someone who is very appreciative, may mapapansin nyo talaga yung mga spider webs na ayan. So, after 40 minutes na paglalakad pababa, we have finally reached itong area na ito. So, it's an area where we can actually take a break. If nagugutom kayo, yeah, may mga food silang binibenta dito, coffee and drink. So, itong area na to is tinatawag nila na Kaipitan Grounds, and isa rin siya sa mga parang attractions dito nga sa Sagada. So, you can take a picture of that parang backdrop dyan. So, after some time, nagpahinga lang kami ng konti, pero ito na pala yung medyo mas mahirap na part ng pababa. So, itong area na to, napakadaming pine needles sa ground, and sa mga hindi nakakaalam, yung pine needles kasi is very, madulas siya pag naapakan nyo siya, especially if talagang sobrang kapal na nung pine needles. Ayan, so ito yung area na talagang mapapakapit ka sa mga bato kasi talagang hindi biro na madulas. So akala namin dire-diretso lang na pababa yung gagawin namin papuntang Blue Soil, pero unexpectedly may part pa pala na paakyat naman. So since pataas na naman yung trail, medyo bumagal na yung pace namin, but along the way, ayan, makikita ninyo yung rays ng sunlight, tapos medyo ma-fog pa sa
area na ito, kaya kahit papaano naman nakaka-relax siya. Actually, mas ano pa siya, parang mas lumamig pa dito sa area na to as compared doon sa mga naunang part. So, from the Marlborough Hills until dito sa area na ito, parang nasa 50 minutes na kaming naglalakad, and hindi pa rin namin natatanaw actually yung blue soil. So, yung tour guide namin, parang sinasabi niya lang na malapit na, pero syempre for us, parang malayo pa kasi wala pa talaga kaming idea kung hanggang saan ba talaga yung blue soil. So talagang in-enjoy na lang namin yung paglalakad. And syempre, it's very important na mag-breakfast talaga kayo ng heavy if you have plans of visiting Marlborough Hills, tapos you will hike down dito nga papunta sa blue soil, kasi if not, talagang there's a possibility na mahilo kayo or mahimatay. And take note, nasa bundok tayo. I don't know if may mga dalang first aid kits yung ating mga tour guides, pero it's best if you're gonna be bringing your own para just in case of emergency, diba, may magagamit kayo. And finally, kahit papano, natatanaw na natin yung pinaka blue soil. Ayan, so siguro mga konting lakad na lang, talagang malalapitan na natin siya personally. Pero itong nilalakaran naming trail, napansin ko na ano na siya. Actually, parang may pagka blue na yung ground. Ayan, makikita ninyo. So, I try to make my research before visiting this place, and accordingly nga, itong buong mountain na to is actually mataas yung copper niya, kaya nagkakaroon nga siya ng color blue sa kanyang soil, although because of yung mga pine trees na yan and the soil, natatabunan nga mismo yung parang blue soil. Pero ayun nga, since naapakan siya, talagang lumalabas yung pagka blue. And after 1 hour, we finally made it dito nga sa blue soil, na isa sa mga newest attraction nga dito sa Sagada. So I'm actually trying to smell if may parang significant smell ba dito, pero actually wala akong naamoy na kakaiba. So again, tinawag siya na blue soil because mataas yung kanyang copper sulfate level, and pag nababasa siya, parang mas bluer pa yung kanyang itsura. Pero aside from this, there's really nothing much to do in this area. So it's really more on, kumbaga, appreciating yung blue soil. Ayan, so ganyan yung kanyang itsura up close. And syempre, since nandito na rin tayo, we can actually take as many pictures as we can. So we spend about 15 minutes dito sa area na ito, and after 15 minutes, we decided to go down kasi hindi pa dito mismo yung parang area kung saan kami masusundo ng shuttle. So actually, meron pang pababa na naman going down doon sa road na yun. And itong nilalakaran namin ngayon is literally sobrang putik na. Ayan ang kapal na ng putik sa mga sapatos namin, kaya it's best not to wear slippers or white shoes. So you have to wear something comfortable, and syempre yung matibay-tibay na sapatos din talaga. So bali, from the blue soil papunta nga sa main road, inabot kami ng parang 35 minutes going down na naman. So yung shuttle is naghihintay na nga dyan sa main road. So I think I have shown you kung ano nga ba yung kailangan ninyong i-expect if you wanted to visit yung blue soil. Kaya pag-isipan nyo mabuti if worth it ba siyang puntahan. But for me, since minsan lang naman tayong pumunta ng Sagada, why not visit yung blue soil na din. So overall, parang 2 hours yung kailangan ninyong time from
the Marlborough Hills papunta sa Blue Soil. So ang next nating pupuntahan is yung Echo Valley and the Hanging Coffins of Sagada. Thank you guys for watching and I'll see you in our next destination.